kingdom of heaven is like a treasure in the hidden field. Matthew 13 verse 44. Magandang buhay! Welcome back sa ating channel mga Katiats. Meron tayong natanggap na magandang video dito at magandang sign ni Katiats. Bago tayo mag-umpisa, sa mga bago pa lamang ngayon nakabisita sa channel, huwag kalimutan i-subscribe para palagi kayong updated at sa aking mga avid followers. Shoutout muna tayo. Okay, shoutout tayo kina Kawan Heart TV, Aldrin Jacinto, Cirilo Jaom, Peps Gilmar, Tito Asas. Shoutout din kay Danny Flores, Tating Naliman Salay, user CE5, Glenn Mario. Shoutout kay Ray Panis, Rogelio Cortez, Rico Mausisa, Chao Dums, Robert Cabunilas, Dennis Mortino, Edmund Halina. Shoutout din kay Jose Ronald Di Maaliw, kay Arcadio Angkon, Ruel Bilason, Kini Biena, and also shoutout kina Joselito Kahade, Raul Trangia, Hayasin Tokpimia, Arnie Lapor, Tami Cordero, at sa mga hindi nabanggit na pangalan, shout out sa inyong lahat mga Katiats. Merong magandang marker dyan mga Katiats sa itaas ng uluhan itong ating Katiats. Napakagandang marker niyan. Atin muna panoorin ng video bago tayo mag-analyze nito. Okay mga Katiats, ito yung napakagandang marker. Ito yung talagang man-made ito. Ang letter B na napakalaki. Malaki talaga siya. At itong dito, hindi natin sure kung anong marka ito. Parang nakaganyan, teardrop. May dalawang visible na butas, pero sa palagay ko ito'y nature na, kasi dito meron din dito. Pero itong letter B, yan talaga ay man-made. Ayan, makikita natin yung ginawa talaga yan. Meron tool mark. Okay, kaya dalawa lamang ang paraan sa paghanap nito. It's either tama si Katiats na nasa baba mismo, or dumidistansya pa tayo ng 5 meters in front. Kaya dalawa ang analysis nito ng digging spot. Itong mga video niya ay mga picture ito. Ito'y pabilog na bato. At sa baba niya ay ito yung pinakauna na nasa baba talaga ng letter B. Okay, sa tingin ko yan ay 1 meter lang ito at tumambad na kagad ito. Pero sa baba dito ay meron na namang isang bato na malaki at meron ng mga merong mga butas-butas. Okay, narito na yata yung bato na nasa yung naunang bato dito, yung nabanda. At nang matanggal ay itong tumambad. Kaya malaking malaki siya. Nabato. Ngayon dito lang si Katiats nag-stop. Ngayon ay meron akong ipapakita mamaya kung anong diagram na ma-visualize natin dyan. Okay, atin muna tingnan ito. So ito yung hukay ni Katiats na directly down below sa sign. So napakalaking sign ito. Ito napakalaki talaga yan. At in-engrave yan. Ngayon, tama naman si Katiats. Kahit sinong mag-analyze dyan ay sa baba. Kaya ito, tumambad kaagad yung isang bato. At sa baba ng bato na yan ay nandun yung mas malaking boulder na may mga dots. Okay, so ang advice ko dito ay pagpatuloy nyo ito
sa paghukay hanggang sabihin natin ito lang ang aking pinaka-maximum na lalim dyan, 7 meters. Sa 7 meters ay meron na kayong makitang maganda. Kung hindi man treasure box ay final marker to treasures. Okay, kaya tapusin nyo muna ito katiit sa lalim na 7 meters. And then kung wala, saka nyo gawin yung punta kayo sa harapan. Galing sa marka na ito, magbilang kayo ng 5 hakbang na equivalent to 5 meters. So 5 meters galing sa B ito. Sa harap niya, direkta. Bali dito yan. Tinagilid ko lang yung linya. So sa front 5 meters at doon naman magtestig. Halimbawa, side view ito ng bato. Ito yung B. Ito yung lupa. Ito yung unang hukay nyo. Sabihin natin wala dito. Kaya punta kayo sa 5 meters. Yan, naka-side view ito. At dito naman kayo uli mag-test dig sa 5 meters. Okay, so tingnan na natin yung diagram na inihanda ko para sa inyo. Okay mga katiyats, ito yung ating maikumpara na klaseng treasure tunnel ng hapon na may kumpara natin sa hinukay ng ating katiyats na nakita nyo kanina. Ito kasi ay isang giveaway treasure. Okay, ang estimated na lalim nito ay nasa 10 to 15 meters. Pero giveaway pa rin ito. Pero meron 2 box of gold na laman. Ito yan. Ang isa ay nakatago sa gilid. Ang isa ay sintro pababa. Okay, kung ating demonstrate dito yung marker na nagsasabi ng down, yung malaking arrowhead, malaking V. Okay, kung tama yung hukay ni Katiyats kasi nakahukay siya doon ng mga bote at basag na mga baso. Kaya ito yung may kumpara ko sa inyo. Kasi dito na label sa unang 3 meters, ito ang unang 3 meters. Ito yung 2 to 3 meters. So 1 meter tong sa brown. Ika 2 meters ito, kaya nagiging 3 meters. So dito makikita natin ito, mga porcelana na mga plato. At merong mga bute. Kaya pwedeng ito na level ang nahukay ni Katiyats, yung merong mga baso kanina na basag. At yung nag-iisang bato doon na malaki na parang may mga dots ay pwedeng ito yung na label na merong mga malalaking bato. Okay, dito lang ay maraming bato siya na nilagay, mga maliliit muna ang ginawang parang sahig o banig. At nilagyan sa baba ng malalaking 4 na bato. Okay, kaya pwedeng ito yung bato. Kung nakita nyo kayo na kanina mabilog, parang oblong yung bato na malaki, ay pwedeng ganito na diagram ang ginamit. Okay, kaya so pag nakita niya itong sa parang oblong na bato na malaki, ay meron pa yan 3 meters na hukayin pababa. At sa baba ay makikita doon ang isa na namang bato ito. Itong bato na parang may stripe na brown. Ito yung mga matitigas na bato na kinuha sa mga creek, sa river. Kung napansin niyo yung mga bato sa falls, sa river, sa creek, ay mga makinis at parang may mga stripes na kulay brown. Kaya ito yun. Pag nakita nyo, ito yung bato ito na merong 2 butas. Okay, kapag nakakita kayo ng pabilog na naman na bato at then may butas siya dito sa ibabaw na hindi tumagos, and then may butas din niya sa gilid na hindi rin tumagos, ang ibig sabihin yan, yung mga butas ay pointer. Ito rin ay pointer.
Kaya dito, nakita niyo mga katiets, paano malocate yung dalawang item ay ito yan. Dahil sa butas dito, meaning treasure under, ito yung tinuro. So galing sa bato na yan ay sa drawing ay malapit lang, pero sa totoo 2 meters pa rin yan galing dito sa bato bago matagpuan tong mga box. Ngayon itong isang butas dito na papunta rito, ang tinuturo niya ito ay itong box sa kanan, which is nakatago, naka-drifting pagilid. At yan ay 2 meters din distance galing sa bato. Kaya pag hukay nyo, kung may makuha man kayo, ito lang yung makuha nyo, yung isang box, kasi yung isa ay i-drift pa yun. Kaya ito lang ang makukuha. At ito ay maligaw na kayo dito kasi malayo yan sa bato, nasa 2 meters distance. Ngayon, kung 2 meters distance yan, lalakihan pa natin tong baba ng inyong tunnel. So yan ay hindi natin ginagawa kasi mag-bar down ng lupa. Kaya itong dito, manatili ito na nakatago. At ito lang yung matagpuan natin. Okay, so once again, klaruhin natin, bato, ang katapusan na marker may butas. At may butas din sa gilid. Ang sa ibabaw, nagturo siya na merong item sa baba, isang box. Itong sa kaliwa naman, nagturo siya papuntang kanan na may box din na nakatago. Which is ito yan. Okay mga katiyat, so I wish na meron akong naibahaging isa na namang makabuluhan na episode sa araw na ito. Baka kasi yung hukay na tunnel ay ganitong diagram. Ang diagram na ito ay nakuha na item ng mga naunang treasure hunter, kaya tested na nakapagganyan ng mga marker ang mahukay nyo ay meron talaga yan sa baba. Lalim niyan 10 to 15 meters na mga giveaway tunnel. Okay, at ako'y magpaalam na. May the portion with you mga katiyats. Ingat kayong lahat dyan.